Sa nakaraang kwento natin ay binuhusan ni Haro ang kanyang paa ng gasolina at bigla niyang binitawan ang nakasinding lighter patungo sa gasolina, at sa pagpapatuloy ng kwento. Habang nalalaglag ang lighter ay sa isip-isip naman ni Haro na palagi siyang tumatakbo para sa kanyang kapakanan, subalit simula ngayon ay tatakbo na siya para sa kapakanan ng iba, at nang damaykit na ang lighter sa gasolina ay bigla naman itong nagliyab at nasakop ng apoy ang sapatos nito, at kita naman sa kanyang mukha ang determinasyon sa kanyang pinaplano. Paparating naman sa kanyang lokasyon ang halimaw, at habang naghahanda siyang tumakbo ay sinabihan niya naman ang ating bida na magkita na lang silang dalawa sa base, at tinawag niya ito sa pangalang Blue na siyang ikinagulat naman nito. Bigla namang tumakbo si Haro ng napakabilis habang ang kanyang paa ay umaapoy, at hinabol naman siya kaagad ng halimaw, at dahil sa marami ang halimaw sa paligid at inatake na nga siya ng halimaw at iniwasan niya naman ito, at nag-trembling na naman siya upang hindi matamaan ng pag-atake ng halimaw, at nakaabot na nga siya sa parang maliit na bundok, at agad niya itong inakyat, at nang mapunta na siya sa tuktok ay sa kanyang likuran ay marami na ang humahabol sa kanya na mga halimaw. Tumalon naman siya mula sa maliit na bundok, at mas binilisan niya pa ang pagtakbo para hindi siya maabyutan ng mga halimaw. Samantala sa kabilang eksena naman ay hinaranggan naman ni Blue ang halimaw dahil parang aalis ito, at tinanong niya ito na kung saan ba sa tingin niya siya pupunta dahil siya ang kanyang makakaharap. Sa isip-isip naman ni Blue na ang halimaw na nasa kanyang harapan ay napakalakas na hindi niya maikukumpara sa mga halimaw na kanyang nakalaban dati, at nakikita niya naman ang mga buto ng buhay nito na 4 na piraso. Nararamdaman niya naman ang buhay na dumadaloy dito. Napaubo na naman siya ng dugo at napahawak sa kanyang dibdib, at ayon sa kanya na hindi niya alam kung paano tatalunin ang halimaw na ito. Nakita niya naman ang kanyang sandata at nagmadali siyang kunin ito, at sa puntong kukunin niya na sana ang kanyang sandata ay hinaranggan naman siya ng halimaw at sinipa, ngunit nagawa niya naman itong iwasan, at ang sandata na balak niyang kunin sana ay winasak na ng halimaw na may kokomelon. Napagtanto naman ni Blue na ang halimaw daw ay pinunterya ang kanyang sandata dahil sa tingin niya ay alam nito kung gaano kadelikado ang kanyang sandata. Papalapit na sa kanya ang halimaw at napapamura na lamang siya dahil ayon sa kanya na wala na siyang sandata upang punteryahin ang kainaan nito. Pumasok naman sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na dapat hindi siya aasa sa sandata, at dagdag niya pa na maiintindihan niya rin pagdating ng panahon kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Nagtataka naman si Blue at tinanong niya ang kanyang ama na kung ano ba ang ibig niyang sabihin na maiintindihan niya pagdating ng panahon. Nang marinig ng kanyang ama ang katanungan nito ay napangiti na lamang siya, at sinabi niya na kahit na wala silang sandata ay sila ang pinakamalakas sa lahat. Sa isip naman ni Blue na ang kanyang ama ay hindi niya nakitang gumamit ng sandata kahit kailan. At habang papalapit ang halimaw sa kanya ay inaalala niya naman ang stance ng kanyang ama, at ayon sa kanya na ang stance na ito ay ang pinakamalakas na stance sa lahat ng stance ng tao. Sinabi ng kanyang ama sa kanya noon na tandaan niya ang stance na ito dahil ito ay pinapahanda siya sa kahit anong laban, at ang bawat organismo ay nagtataglay ng life force kagaya ng mga tao, mga hayop, halaman at kahit na siya at silang lahat. Iminungkahi ng kanyang ama sa kanya na gamitin niya ang kapangyarihan na ito sapagkat ang kanyang kamay ay daan kung nasaan dumadaloy ang kanyang life force. Naalala niya rin na tinuruan siya ng kanyang ama na ituon niya ang ganyang pansin patungo sa kanyang dulo ng daliri, at doon niya hilahin ang kanyang life force at manipulahin niya ang kanyang kapangyarihan, at dito mayroon namang kakaibang dumadaloy sa kanyang ugat na parabang isa itong kapangyarihan na hindi taglay ng karaniwang tao sapagkat ang dulo ng daliri nito ay parang kumakawala ang malakas na kuryente. Ginaya naman yun ng ating bida, subalit napasabi na lang siya na parang wala rin itong kaibahan sapagkat wala siyang nararamdaman na kahit na ano, at kinumpirma niya naman sa kanyang ama na kung nagsisinungaling ba siya patungkol sa life force na kanyang tinutukoy. Sinabi naman ng kanyang ama sa kanya na ngayon ay hindi niya pa alam ang patungkol dito, ngunit darating din ang oras na magagamit niya ang itinuro niya sa kanya ngayon. At dito habang naghahanda ang ating bida sa pamamagitan ng stance na itinuro sa kanya ng kanyang ama ay nakikita niya ang buto ng buhay ng halimaw na may kokomelon, at pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ama na kapag naramdaman niya na ang kanyang life force na dumadaloy sa kanyang daliri ay ang kapangyarihan na ito ay magiging sa kanya na habang buhay. Unti-unti namang dumadaloy ang life force ng ating bida sa buo niyang katawan, at nang walang ano-ano'y naramdaman niya ang napakainit sa pakiramdam na parabang ang kanyang buong katawan ay umaapoy. Habang nagaganap yun ay naalala niya naman ang kanyang katanungan sa kanyang ama na kung sakaling mangyari man yun ay kung ano naman ba ang kaibahan kapag ginamit niya ito.
Tugon naman ng kanyang ama sa kanya habang siya ay nakangiti na kung magawa niyang mapadaloy ang kanyang life force sa kanyang katawan ay magiging katulad niya na siya subalit kaunti lang. Samantala tinitingnan lamang ng halimaw ang ating bida at bigla namang sumugod ang halimaw na mayroong cocomelon patungo kay Blue at pinalibutan siya nito upang punteryahin ang kanyang blind spot at sa puntong malapit na ang halimaw sa kanyang likuran ay bigla naman siyang lumingon sa halimaw na parabang katulad na nito ang estilo ng kanyang ama na bigla na lang lilinggan kapag kamalapit na sa kanya ang pag-atake at kaagad niyang sinuntok ang halimaw sa tiyan nito at dahil sa lumakas na nga si Blue ay nagawa niya namang mapa-atres ang halimaw dahil sa kanyang suntok. Pagtapos noon ay labis naman na nanginig ang halimaw sa kanyang natamong pag-atake mula sa ating bida. Naisip naman ni Blue na kaya niya nang makita ang galaw ng halimaw na may cocomelon at ang kanyang katawan naman ay mas mabilis na para makakilos kaagad sa pag-atake ng halimaw na tila ba ay sa pagitan nilang dalawa ay bumabagal ang ikot ng mundo. Nararamdaman niya naman na parang umaapoy ang buo niyang katawan na parabang nasusunog ang kanyang blood vessels. Ngayon ay napagtanto niya naman na kaya niya nang makipagsabayan sa halimaw. Nagkatinginan naman silang dalawa at nang walang ano-ano'y sumugod naman bigla ang halimaw sa ating bida at pagkasugod nito ay walang hirap lang na iniwasan ng ating bida ang pag-atake nito sa kanya ngunit dahil sa marami ang kamay ng halimaw ay nagawa namang mahuli ang kanyang kamay at agaran siya nitong itinapo ng malayo. Bumalik naman agad sa pwesto si Blue at sinugod niya na naman ang halimaw at pagkasugod niya ay sinipa naman siya ng halimaw at napasalag na lang siya. Sinundan naman ng halimaw ang kanyang pag-atake ng suntok si Blue at pilit namang iniiwasan yon ni Blue at nang makaiwas si Blue ay napansin niya naman ang paa nito at agad niya naman itong sinipa kaya naman parang tatambo na ang halimaw at sinundan naman ni Blue ng suntok sa tagiliran ang halimaw. Dahil dun ay nagawa niya namang mapa-atres ang halimaw. Hingal na hingal naman ang ating bida at napatanong siya sa kanyang isipan na kung gumana ba ang kanyang pag-atake. Bumaon naman ang suntok sa tagiliran ng halimaw ng ating bida at bigla niya naman itong tinakpan ng kanyang mga kamay. Napagtanto naman ni Blue na pinoprotektahan daw nito ang kahinaan nito. Sa isip-isip niya naman na hindi pa sapat ang kanyang kapangyarihan kaya naman kinakailangan niya pa ng kapangyarihan para mapinsala niya ang kahinaan ng halimaw. Sinabi niya naman na alam niya na ang sagot sa kanyang hinihiling kaya naman agad niyang pinadaloy ang kanyang life force patungo sa kanyang dulo ng daliri at habang nagaganap yun ay parang mawawala naman siya ng malay subalit nagkaroon siya ng lakas ng loob dahil naalala niya ang kanyang mga kaibigan na namatay para lamang tulungan siya. Nakita niya rin na hinahabol si Haro ng napakaraming halimaw dahil sa ginawa nitong pagsindi sa sapatos nito. Habang iniipon niya ang kanyang life force sa dulo ng kanyang daliri ay naisip niya na kung mayroon lamang siyang kapangyarihan sa una pa lang ay hindi na sana namatay ang kanyang mga kaibigan. At dito lumalakas na nga ang pagdaloy ng kanyang life force sa buo nitong katawan at habang nagaganap yun ay ginaya niya naman ang stance na itinuro sa kanya ng kanyang ama at agad niya namang sinabihan ng halimaw na sumugod na siya sa kanya. Hindi naman nagpatumtek-tumpik pa ang halimaw at kaagad nitong sinugod si Blue at dahil sa angkin niyang bilis at lakas ay nawawasak naman ang sahig ng kanyang dinaraanan. Sa puntong papalapit na ang halimaw kay Blue ay bigla na lang naputol ang eksena at nang bumalik na ay umuusok naman ang kamao ng ating bida at agad niyang binitawan ang 3 piraso ng buto ng buhay ng halimaw. Samantala ang halimaw naman ay butas na ang tiyan na bahagi nito at habang nakatalikod ang ating bida ay naisip niya na kung sana ay malakas lang sana siya dati pa ay wala sana miski ni isang nasaktan. Nakaramdam naman siya ng matinding sakit at bigla siyang napaluhod sa lupa at maya-maya pa ay nasa likuran niya na ang halimaw kaya naman napapamura na lamang siya habang sinusubukan niyang tumayo. Napagtanto niya naman na mayroon pang isang natitirang buto ng buhay ng halimaw. Kinuha naman ng halimaw ang mga bangkay ni Jion at Eugene at sinipsip niya ang mga ito at unti-unti namang bumabalik ang kanyang nawalang laman sa kanyang tiyan. Sinakal naman agad ng halimaw ang ating bida at pilit namang hinuhugot ni Blue ang kamay nito sa kanyang leeg subalit wala na siyang lakas upang matanggal ang kamay ng halimaw sa kanyang leeg. Napangiti na lamang ang halimaw dahil sa wala ng lakas ang ating bida. Habang unti-unting nawawala ng malay ang ating bida ay nakita niya naman ang mga bangkay ng kanyang kaibigan at habang unti-unting pamipikit ang kanyang mata ay napapalitan naman ang kulay nito ng pula at nang pumikit na nga siya ay naramdaman niya naman na parang nilalamu na naman siya ng kanyang utak at ayon sa kanya na mayroon lamang siyang isang kagustuhan na natitira sa kanyang utak at yun ay ang patayin ng halimaw sa kanyang harapan at tuluyan na nga siyang pumikit habang siya ay nilalamon. At maya-maya pa ay bigla na lang siyang damilat na mayroong kulay pulang mata.
Bigla niya namang hinawakan ang braso ng halimaw at nagtataka naman ang halimaw dahil sa ginagawa ni Blue sa kanya at pagkatingin niya sa ating bida ay mayroon naman siyang nakitang napakalaking bunganga na mayroong napakaraming mga pangil. Labis niya naman ininda ang pagkakahawak ng ating bida sa kanyang braso at maya-maya pa ay bigla na lang siyang napaatras sapagkat nagawang maputol ng ating bida ang kanyang braso. Naiwan naman ng halimaw ang kanyang kamay sa leeg ng ating bida habang ang halimaw naman ay takot na tinitingnan si Blue na papalapit sa kanya at nang papalapit na si Blue sa kanya ay parang naging kulay dugo naman ang paligid nito at takot ang halimaw dahil lumilikha ito ng tunog na parang natatakot. Makalipas ang ilang oras ay nakalabas na sina Chicken Bomb kasama ang babaeng maikli ang buhok at ang lalaking nakasalamin. May hawak naman na mapa ang lalaking nakasalamin at sinabi niya naman na malapit na sila sa kanilang pupuntahan at dagdag niya pa na nandito lamang siya ayon sa mapa. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Chicken Bomb na kung sigurado ba siya sa kanyang sinasabi sapagkat papalubog na ang haring araw, napasabi na lang ang babaeng maikli ang buhok na lumabas lamang siya sa walang kadahilanan. Bigla namang natigilan ng babaeng nakasalamin at tinawag niya ang lahat dahil nakita niya na ang kanilang hinahanap. Agad namang kinuha ng lalaking nakasalamin ang ating bida at inalalayan ito habang nagpapasalamat siya dahil buhay pa daw ito ngunit parang nahimete ito. Samantala si Chicken Bomb naman ay nagtataka sa kanyang nakita at napatanong na kung ano ba ang nangyari dito. Nang makita yun ng lalaking nakasalamin ay nagtataka rin siya at dito nakita nila ang malaking pinsala sa kung saan nila natagpuan ang ating bida. Makalipas lamang ang ilang minuto ay pinagsasabihan na ni Chicken Bomb ang babaeng nakasalamin dahil palagi raw itong nahuhuli at pinagalitan niya naman ito sapagkat sinabihan niya na ito kanina na iwanan niya ang ilang pirasong bag ng pagkain. Agad naman na tumugon ang babae na hindi siya papayag sapagkat ang kalahati ng kanilang pagkain na nakuha ay para sa kanya. Dagdag niya pa habang siya ay masayang-masaya na kapag sila ay makabalik na sa base ay kakain siya ng maraming-marami. Kinuha naman ni Chicken Bomb ang kanyang mga dala sabay sabi niya na siya na ang magdadala ng iba at bahagyang nagtaka naman ang babae at nagpasalamat naman siya agad. Agara namang itinapon ni Chicken Bomb ang 2 bag ng pagkain at labis namang nagulat ang babae dahil sa ginawa nito at iminungkahi naman ni Chicken Bomb na huwag niya na siyang pasalamatan. Sinabi naman ng manok ang buhok sa babae na subukan niya siyang habulin kung galit siya. Galit naman na sinabi ng babae sa kanya na dahil sa kanyang ginawa ay bubunutin niya ang parang manok na kanyang buhok. Pinagsabihan naman sila ng lalaking nakasalamin dahil mahuhuli raw sila ng halimaw kung magpapatuloy pa silang magbangayan. Nagising naman ang ating bida at napatanong siya na kung nasaan ba siya, napansin na mayon ng lalaki kaya naman nagulat siya. Nakita ni Blue ang mapa na nasa kamay ng lalaking nakasalamin kaya naman napangiti ang ating bida sapagkat buhay daw si Haro. Tinanong siya ng lalaki na kung ano ba ang nangyari sa kanya dahil natagpuan nila siya nang wala ng malay. Sagot naman ng ating bida na parang nanghihina na nahuli raw siya ng halimaw at pagtapos noon ay wala na siyang naaalala bukod dun. Nagtataka naman si Blue kung paano ba siya nakaligtas. Sa kanilang paglalakad ay mayroon namang bumulaga na halimaw sa kanilang harapan at nang makita yun ng manok ay masayang-masaya naman ito na sinasabi na naiinip na siya kaya naman tamang-tama ang pagdating ng halimaw sabay bunot niya ng kanyang baseball bat. Bigla naman siyang natigilan dahil bigla na lang sumulpot ang ating bida. Sinigawan naman siya ng nakasalamin na teka muna at huwag siyang susugod sapagkat wala siyang dalang sandata. Inipon naman ni Blue ang kanyang kapangyarihan sa dulo ng kanyang daliri at habang papalapit na sa kanya ang halimaw ay agad naman siyang naghanda upang umatake at bahagyang napa-atras ang kanyang katawan ngunit ang kanyang paa ay nananatiling hindi umaalis sa kanyang dating pwesto at nang walang ano-ano bigla niya na lamang pinakawalan ang kapangyarihan na nasa dulo ng kanyang daliri patungo sa halimaw at nabutas ang katawan ng halimaw at ang lakas ng impact nito. Napanganga na lamang ang mga kasamahan ni Blue dahil sa kanilang nasasaksihan at bigla namang nagkabitak ang katawan ng halimaw ay unti-unti itong nag-transform sa pagiging isang bilog na bagay. Pagtapos noon ay nanghina naman ng husto si Blue at mabuti na lang ay nagawa siyang masalo ni Manok. Pagkasalo ni Manok sa ating bida ay tinanong niya naman ito na kung isa pa ba siyang tao. Sa kabilang eksena naman sa base nila ay habang nagbubuhat si Huang Bam ay tinanong niya naman ng isa niyang kasama na kung nagkaroon na ba ng signal ang kanilang radyo. Sinabi naman ng lalaking may biguteng makapal na ang radyong ito ay hindi na gumagana. At ipinaliwanag niya naman na ginawa niya na ang lahat para ayusin ito ngunit hindi na nakakasagap ng signal ito. Iminungkahi niya naman na hintayin na lang nila kaso lang na mag-announce ang gobyerno o sundalo.
Nang inilagay na ni Huang Bam ang kanyang dala sa sahig ay napansin niya naman agad si Haro at nakita niya naman ang mga sugat sa binti at braso nito at ayon sa kanya na simula nung nakabalik daw si Haro ay ganito na siya palagi at wala raw itong maayos na tulog sa kakaante daw sa ating bida. May napansin naman ang may makapal na bigete at agad niyang sinabi na nakabalik na rin sila sa wakas. Nanlaki naman ang mata ni Haro pagkarinig niya na nakabalik na sila. At dito nakabalik na sila habang si Manok ay masayang masaya. Ibinaba na ng lalaking nakasalamin si Blue at pagkababa ni Blue ay niyakap naman siya agad ni Haro ng napakahigpit habang may mga luha sa kanyang mata. Unti-unti namang dumidilat si Blue at nagpasalamat naman si Haro sapagkat buhay pa raw ang ating bida at dagdag niya pa na bagaman siya ay tumakbo ngunit nagawa naman nitong mabuhay. Napaupo naman ang babaeng maikli ang buhok at hingal na hingal ito dahil siya ang damadala ng bag ng mga pagkain. Nakatingin lamang ang dalawa sa pagkayakap ni Haro sa ating bida. Ang kanilang unang pakikipagsapalaran ay nakapagdala sila ng mga pagkain na sapat na sa kanilang lahat sa loob ng 7 araw at kaunting mga gamot. Hindi naman sila nasisiyahan sa resulta na iyon sapagkat may 2 namatay sa kanilang kasamahan. Bumalik naman ang eksena at dito nagising na ang ating bida at agad naman siyang napangiti at sinabi niya kay Haro na mayroong siyang napanaginipan na mayroong isang taong yamakap sa kanya at ang yakap na yun ay napakainit. Nang marinig yun ni Haro ay napagtanto niya naman kung ano ang ikinikwento ni Blue sa kanya kaya naman sinang-ayunan niya naman ang sinabi nito na malamang ay isa lamang yung panaginip. Napansin naman agad ni Blue ang pinsala sa paa nito. Sinabi naman ni Haro sa kanya na siya ay mas malala ang tama. Sagot naman ng ating bida sa kanya na nasisigurado niya naman na mabilis lamang siyang gagaling kapag nakatulog siya ng ilang araw. Tugon naman ni Haro sa kanya na wala iyang kabuluhan sapagkat hindi naman siya isang halimaw. Sagot naman ni Blue na mayroon lamang siyang taglay na mabilis na pagpapagaling. Makalipas lamang ang ilang saglit ay sinabi naman ni Haro sa ating bida na siya ay ang kabaliktaran niya dahil siya ay palaging tumatakbo at ang ating bida naman daw ay pinipiling lumaban. Ayon pa sa kanya na magpahanggang sa ngayon ay gusto niyang i-deny at itago ang katotohanan na siya ay isang duwag ngunit ngayon ay tatanggapin niya na isa siyang duwag subalit lalaban na siya kagaya niya at dagdag niya pa na alam niya naman na hindi magiging madali yun ngunit susubukan niya naman ang kanyang makakaya sa pamamagitan ng kanyang sariling pamamaraan. Bigla namang lumapit ang batang babae kay Haro at parang galit na galit ito sa kanya kaya naman bigla niya itong sinabihan na humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang ginawang pag-iwan sa kanya noong araw na yun at sana sinabihan niya ito noon pa. Mayroon namang ibinigay na isang maliit na bagay ang bata sa kanya at nang makita yun ni Haro ay labis naman siyang nagulat at napatanong siya na kung ano ba ang bagay na yan. Nakita naman ni Haro na wala ng hair clip ang batang babae at sinabi naman agad ng bata sa kanya na ito ay regalo niya mula sa kanya at sinabi ng bata sa kanya na hindi siya makakakita ng maayos dahil sa kanyang buhok kapag wala siyang hair clip. Kinuha naman ni Haro ang hair clip at sa isip-isip niya naman na hindi siya makapaniwala na bibigyan pa siya ng regalo ng bata sa kabila ng pag-iwan niya dito. Sinabihan naman siya ng bata na ayos lang sa kanya yan dahil mayroon naman siyang extra. Napangiti naman si Haro dahil sa sinabi ng bata sa kanya. Nabigla naman ang bata sa kanyang nakita dahil sa ginamit na ni Haro ang kanyang ibinigay na hair clip at mayroon siyang nakita na kakaiba sa noo nito. Nakangiti naman na sinabi ni Haro sa bata na ang peklat na ito ay ang ebidensya na lumaban siya. Napanganga naman ang ating bida pagkakita niya ng peklat ni Haro. Tinanong naman ni Haro ang bata na kung bagay ba sa kanya at sinabi naman ng bata na bagay sa kanya ito. Kahit na nasa kalagitnaan sila ng pagluluksa dahil sa nawalang kasamahan nila ay nakakita naman sila ng napakaliit na pag-asa at unti-unti silang bumabangon at humahakbang pasulong. Mayroon namang napansin ang ating bida na parang isang hibla ng buhok at nagtataka naman siya kung saan nanggaling ito at nang walang ano ay bigla silang nakarinig ng tinig mula sa radyo na nagtatanong na kung naririnig ba nila siya. Nagulat naman ang mga ito sa kanilang narinig mula sa radyo. Ayon pa sa radyo na kung mayroon pang nabubuhay ay bibigyan niya ng pagkakataon ang mga ito na hinaan nila ang kanilang radyo. Agad namang tinawag ng lalaking nakasalamin ang iba niyang kasamahan para makinig sa radyo at nagsalita naman ang radyo na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa at sinabi niya na nakapaghanda siya bago pa man dumating ang apocalypse. Nang marinig yun ng ating bida ay labis naman siyang nagulat at ito ang taong nagsasalita sa radyo at dagdag niya pa na hindi niya sila pipilitin na maniwala sa kanya. Nagpakilala naman siya na siya si List at ngayon ay ipapalakasin niya ang loob ng mga nakaligtas sa apocalypse na nakakarinig ng kanyang tinig.
Sinabi niya naman na alam niya na mahirap ang kanilang sitwasyon upang makaligtas sila ng ganito katagal na kinukulang ang supply ng pagkain at pangungunahing pangangailangan. At dagdag niya pa na higit sa lahat ay mayroon siyang imumungkahi na isang bagay sa kanila na mga nananatiling buhay magpahanggang sa ngayon ay kailangan nilang malaman ang lokasyon ng isa't isa. Nagulat naman silang lahat pagkarinig nila ng mungkahi ni Liszt. Ayon pa kay Liszt na kung nagawa nilang makaligtas sa mga halimaw ay silang mga tao ay kailangan magsanib puwersa. Para magawa nila yon ay kailangan nilang malaman ang lokasyon ng bawat isa sa kanila. Ngunit hindi naman nila alam kung paano yun gagawin at biglang nakaisip ng ideya si Liszt at sinabi niya na para magawa nilang malaman ang lokasyon ng mga nakaligtas at nabubuhay pa hanggang ngayon ay kinakailangan nila ng flashlight. Ayon pa sa kanya na inaasahan niya na sana ay walang tanga na gumamit ng lighter kaya naman mas mainam nilang gamitin ang flashlight na hindi sensitive ang mga halimaw. Sinabi niya pa na pailawin nila ang kanilang flashlight ng 12:00 ng gabi sa loob ng 10 segundo. Labis naman silang kinakabahan dahil malapit na nilang pailawin ang kanilang flashlight at nang sumapit na nga ang 12:00 ng gabi ay pinailaw na nila ang flashlight at namangha naman si Haro dahil sa kanyang nakita. At dito nasa itaas sila ng gusali at nakita nila ang napakaraming ilaw. Labis naman silang nagulantang sapagkat hindi nila inaasahan na ganito pa pala karami ang mga nabubuhay. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.